Sino ba naman ang hindi mabibighani sa husay nito sa pagkanta? Marami noon ang humanga kay Lovely Emboscado dahil sa maladiva nitong pag-awit. Subalit dahil sa labis na depresyon mula nang hindi ito manalo sa Protégé at nawala na ng mga proyekto sa telebisyon, hindi kinaya ng kanyang bata pang pag-iisip ang stress at disappointment na naging dahilan ng pagkakaroon nito ng sakit sa pag-iisip. Ang tanong ngayon ay kung nasaan na nga ba si Lovely Emboscado, ang dating mahusay na singer at kinalaunan ay nawala sa tamang pag-iisip. Ito na talaga! Bakbakan na to! One shot! Isa sa mga finalists sa Season 1 ng Protégé ang talent search program ng GMA7 noong 2011 at binansagan na The Singing Cinderella mula sa Tagum, Davao. Ang naging mentor niya ay ang Queen of Soul na si Jaya. Former talent din si Lovely ng GMA Artist Center, ang talent management agency ng GMA7. Lumabas na siya sa maraming programa ng Kapuso Network tulad ng Party Pilipinas, Magpakailanman at The Half Sisters. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Lovely noon at ng kanyang mga magulang dahil homeless na sila kaya naninirahan na lamang sa kalye. Ang ina ni Lovely na si Daisy ang nagsabi sa Cabinet Files na 1 linggo na silang nakatira sa kalye at nanghihingi ng pagkain sa simbahan para pangtawid gutom. Nabawl muna sila sa utang kaya walang natira sa kanila. Ang naging kita umuno ni Lovely noon ay naging sapat lang para ipangbayad nila sa kanilang mga naunang utang. Dahil sa labis na depresyon, na-confine si Lovely na mayroong schizophrenia. Teka, paano mo tutulungan ng sarili mo para gumaling ka? Ikaw lang ang pwedeng tumulong sa sarili mo. Hintayin ko lang ang 10 years para gumaling ako. Kasi kailangan kasi mawala yung kilig ko talaga sa sarili. Ay, mga 20 years, hintayin ko na. Lord, please, sana makarating ako ng 20 years, Lord. Bigay mo sa akin yan. Sige na, yan. Ang pagiging schizophrenic ni Lovely ang dahilan kaya nagsasalita siya ng mag-isa at madalas nawawala sa sarili. Ang kondisyon ng 21-year-old singer ang dahilan kaya hindi pa siya pwedeng kumanta o sumali sa mga auditions para sa mga singing contest. Ito ay sa kabila ng kagustuhan ng kanyang inang si Daisy Emboscado na nagsabing okay na ang buhay nila at magaling na ang kanyang anak. Stage mother at pinupuwersang magtrabaho ang ilan sa mga mabibigat na akusasyon laban kay Daisy ng mga nakapanood sa video ng mga nakaraang interview sa kanya. Ngunit marin itong tinanggi ni Lovely. Nang maging contestant si Lovely ng Season 1 ng Protégé noong taong 2011, nagkaroon ng isyong ipinapasok siya ng ina para maging kasambahay o katulong ni Jaya, ang mentor ni Lovely sa talent search contest ng GMA7. Maring pinabulaanan ni Daisy ang issue dahil siya raw, hindi si Lovely ang nagpresenta noong pumasok bilang katulong ni Jaya. Payag si Daisy na ipagamot ang kanyang anak pero iginit nitong nagbago lang ang behavior ni Lovely nang maging homeless sila at nanirahan sa kalye ng 11th Jamboree, Quezon City. Ang hindi normal na kalagayan ni Lovely ang dahilan kaya gustong-gusto ni Daisy na sumali ito sa Will to Win segment ng Wawawin. The Will to Win. Matagal ko ng pangarap yan. Bakit po niyo gustong sumali doon? Ay, syempre, nangarap ako ng manalo ng 2 million. Pero dati na po kayong nag-try sumali. Ano pong nangyari? Hindi ako tinatanggap, hindi ako tinatawagan. At saka isa pa yung cellphone ko kasi, lagi kasi nawawala doon. Hindi ko rin alam kung tinawagan ako o hindi. Kasi yung cellphone ko, ninanakaw. Doon sa squatter area. Dati doon pa kami nakatulog. Ang game show ni Willie Revillame noon sa GMA7. 2 milyong pisong nakataya rito. Pahayag ni Daisy, matagal na umano niyang pangarap na manalo ng 2 million pesos sa Wawawin. Hindi nawawala ang taimtim na pananampalataya ni Daisy sa Diyos sa kabila ng mga hirap na pinagdaraanan nila ni Lovely. Umaas siyang mabigyan ng oportunidad maging contestant ng Will to Win dahil isa ito sa mga pangarap na naiisip niya para makaahon sila mula sa kahirapan. Noong una, pumayag ang nanay ni Lovely na si Daisy Emboscado na manatili sa mental institution ng kanyang anak pero biglang nagbago ang isip nito. Base sa mga pahayag ni Daisy, tila kailangan din ito ng professional help dahil naniniwala siyang hindi magagamot ng mga doktor ang kanyang anak. Ayon pa kay Daisy, hindi umano magagamot ng mga doktor ang sakit ng kanyang anak at mas lalo lamang umano itong lalala. Siya lamang umano ang makakagamot sa kanyang sariling anak. Ayon pa sa kanya, kailangan lamang umano ni Lovely na muling kumanta at lumala lamang umano ang kalagayan nito dahil wala na silang pera para makapag-video kay si Lovely.
Kumbinsido din si Daisy na sinasapi ng demonyo ang kanyang anak. Kailangan lamang umano ni Lovely na kumanta at gumawa ng mga bagay na makakalibang sa kanya para hindi ito tuluyang makuha ng mga demonyo, ayon sa kanyang ina. Ngunit sa huli ay nakakumbinsi rin si Daisy na ipakonfine sa isang mental institution ang kanyang anak. Ang mga salitang binitiwan ni Daisy ang matibay na ebidensya na tulad ni Lovely, dumaranas din siya ng depresyon na resulta ng mga kahirapan sa buhay na kanilang pinagdaraanan. Bilang isang ina, masakit para kay Daisy na mawalay ng matagal kay Lovely dahil sila araw-araw magkasama mula nang isilang niya hanggang magdalaga ang kanyang anak. Si Krisha ang isa sa mga unang tumulong nang mabasa niya ang report ng Philippine Entertainment Portal noong 30 ng Enero taong 2020 na homeless at naninirahan na lamang sa kalsada si Lovely at ang nanay nitong si Daisy. Mula sa kalye, pansamantalang pinatira ni Krisha ang mag-ina sa isang apartel sa Tomas Morato Avenue, Quezon City. Siya rin ang may ideya ng benefit concert para kay Lovely sa Zirco noong 8 ng Pebrero 2020. Matapos mairaos ang benefit show at sa pakikipagtulungan ng Kapuso Foundation, ipinasok ni Krisha sa mental hospital si Lovely para magamot ang karamdaman nito. Noong Hunyo 2020, inumpisahan naman ni Krisha ang online donation para kay Lovely sa pamamagitan ng crowdfunding website na Go Get Funding. Subalit noong mga panahon na iyon ay naghigpit ang maraming mga establishmento sa pagtanggap ng mga bisita dahil sa pandemya, lalong-lalo na sa mga ospital, kaya matagal-tagal din na hindi nadalaw ni Daisy ang kanyang anak na si Lovely sa naturang pasilidad. Dahil dito, nagbanta si Daisy na magrereklamo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil di umano pinilit lamang siya ni Krisha na ipasok sa naturang mental hospital si Lovely. Bukod sa bantang irereklamo sa DSWD, biktima si Krisha ng harassment dahil sa mga text messages na ipinadadala sa kanya ng ina ni Lovely. May mga nagpapayo kay Krisha noon na tigilan na ang pagtulong kay Lovely. Sa kabila kasi ng mga kabutihang ginagawa niya, siya pa rin ang masama sa paningin ni Daisy. Nanghihinayang si Krisha na hinto ang kanyang pagkakawang gawa bilang ayaw niyang mabaliwala at masayang ang naumpisang pagpapagamot kay Lovely. 3 buwan lamang dapat ang pananatili ni Lovely sa ospital pero nagkaroon ng extension dahil sa coronavirus pandemic noon. Pilit na lang daw inuunawa ni Krisha ang mga panggugulo na ginagawa sa kanya ng nanay ni Lovely dahil problemado din ito. Makalipas ang halos 4 na buwang pananatili sa National Center for Mental Health, umuwi na si Lovely emboscado sa tahanan nila sa Baseco, Tondo, Maynila noong taong 2020. Maayos na ang kanyang kalagayan pero kailangan pa rin niyang sumailalim sa monthly check-up. Sinundo siya ni Krisha Neri, ang grand winner at patchmate niya sa Season 1 ng Protégé, ang talent search show ng GMA7 noong 2011. Si Krisha ang nagmalasakit at tumulong nang makita si Lovely na kasamang kanyang ina at stepfather na naninirahan sa kalye ng Quezon City noong January 2020. Sa tulong ng Kapuso Foundation ng GMA Network Incorporated, pinasuri ni Krisha sa doktor si Lovely na lamang may schizophrenia si Lovely at ipinasok sa mental hospital ang rekomendasyon. Ang perang nalikom ang ginamit sa pagpapagamot kay Lovely at sa 4 na buwang pamamalagi niya sa ospital. Dahil sa COVID-19 pandemic noon, naghigpit sa NCMH kaya hindi makadalaw kay Lovely ang nanay nitong si Daisy. Nagkaroon pa ng maling hinala ang ina ni Lovely na inilalayo ni Krisha sa kanya ang anak. Na makita sina Krisha at Daisy na ina ni Lovely, humingi siya ng paumanhin dahil gusto lamang niya umanong makalabas na si Lovely mula sa ospital. Tinanggap na rin ni Daisy ang katotohanang tulad ng kanyang anak, may mental illness din siya. Sa tulong ng isang nagmamalasakit na doktor, na-confine si Daisy sa NCMH at tulad ni Lovely, patuloy ang pag-inom niya ng gamot. Malaking tulong kay Lovely ang confinement sa NCMH dahil nadagdagan ang kanyang timbang at bumabalik na sa normal ang pag-iisip niya. Ngayong nasa outside world na muli si Lovely, huwag sanang makaapekto sa kanyang mental at physical health ang mga pangyayari sa paligid niya.